Tuwing sasapit ang tag-ulan, hindi na maiaalis sa mga residente ng barangay Candating, Arayat, Pampanga ang pangamba at takot. Minsan na kasing bumigay ang retaining wall o slope protection sa kanilang lugar na magbibigay proteksyon sana sa kanila laban sa pagbaha. Sa cellphone video na ito, makikita ang tipak-tipak na lupa. Diyos ko po, lawan niya po melyari, ay kadelikado na. Sa isa pang kuha, makikita rin halos mabungkal na ang lupa sa tindi ng pinsala. Ali na kayo pa matutod ken, delikado po to, pating balay manakbag. Diyos ko po, may pakanya na ano yung klase pa ang gagawin ni. Yun ang kinakatakot namin. Nung Sabado, medyo safe pa kami, ewan namin sa susunod na pag umulan. Nagwo-worry din ako. Kasi yung sa ilalim niyan, yung parang umaagos yung tubig. Nangangamba tuloy ngayon ang mga residente sa kanilang kaligtasan. Parang delikado na po talaga eh. Critical na po itong ano. Kahit maayos po yan, parang ano rin po siya, bababa. 3 araw matapos ang insidente, binisita ng resibo ang gumuhong proyekto. Bakas pa ang mga bitak sa gilid ng ipinapatayong retaining wall. Sa kasalukuyan, 3 pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa pagguho ng nasabing proyekto. Nakilala ng resibo si Grace Pangilinan ang kanyang bahay. Nilamon na ng lupa. Yung sa may tubo po yan, yung may semento. Kwento pa sa amin ni Grace, narinig pa raw nilang unti-unti nang bumibigay ang mga bakal ng bahay noong Agosto 17, 2024. Nagigiba na ng konti-konti, nagkakabiyak yung lupa. Yung nga, nakita namin, wala na. Bumaksak na yung bahay ko. Sa description billboard ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Pebrero 2023, nagsimula ang proyektong Flood Management Program Rehabilitation of Flood Mitigation Facilities in Major River Basins. 100% completed na ito as of October 2023. Nagkakahalaga ito ng 91,626,654 pesos and 28 centavos. Ang pondo galing sa GAA o General Appropriations Act. Ibig sabihin, pondo ng bayan ang ginamit para sa proyekto. Wala pa man 1 taon ng simula ng proyekto, bakit gumuho na agad ang flood control project? Hinala ng kapitan ng barangay Candating. Ang naging course niya, ma'am, yung ang nakita nilang may umiikot na tubig. Kung tawagin sa amin yun, allowly. Yung parang nagsisirculate yung tubig, ma'am. Parang ipo-ipo, ganon. Ito po yung seat pile ko. Ngayon, dito po umiikot yung tubig. Tapos, tagal-tagal niyang umikot, sa loob ng 1 taon, konti-konti nakukuha yun yung lupa hanggang gumuho itong pinatatayo natin. Nakapanayam ng resibo ang kawani ng DPWH Pampanga 1st District. Paliwanag ng ahensya, hindi raw pagguho ang nangyari, kundi settlement. Yung lupa po, alam naman po natin pag nabasa, lumalambot. Yung mga nilagay po natin na tyrant at deadman, hindi na po makuwang lumaban po. Gawa ng pag malambot po yung lupa, mas brittle po siya na doon sa collapse or magkaroon ng settlement po. Hindi raw nila inaasakan na isang whirlpool ang makakawasak sa kanilang proyekto. Paglitaw ng whirlpool, nagkakaroon siya ng parang paikot-ikot gano'n. Marami po kasing factors na hindi natin alam kung ano nasa ilalim eh. Maya-maya pa, humarap sa resibo ang contractor ng nasabing proyekto. Ilang months po siyang ginawa? Bali, halos 5 months po. Ito pong mga materials po ba natin? Anong klase mga materials po yung ginamit natin? Sheet pile pong hot rolled. Giit ni Engineer Peña, angkop naman ang ginamit na materyales para sa nasabing proyekto. Yung mga sheet piles po ba na ito ay talagang angkop for the floodway project? Opo, yan po yung nakadesign dyan. Nang tanungin kung may sapat bang pag-aaral bago itinayo ang proyekto, sagot ni Engineer Peña, bali po kasi ito, na-erode lang yung namin, eroded lang po dahil pag lumalaki yung tubig sa Pampanga River, mataas po. Unti-unti po na-erode. Kaya po dinagyan ng sheet pile para hinto po yung pag-erode niya. Ganun. Ito pong whirlpool na nagtinuturong cause ng pag-settlement niya. Kitaan po ba siya natin before? Or? Hindi po, kasi mababa lang yung tubig nung ginagawa namin, kasi yung ginagawa namin, hindi po namin nakita. Ayon sa isang engineering expert, dapat daw ay naging mas masusi ang pag-aaral bago inilatag ang proyekto. Hindi nila nakita yung malaipo-ipong nature o yung kilos ng Pampanga River sa gilid po ng proyekto, itong binabanggit natin na ito. Pwede ho ba yun? Sa unang stages pa lang ng design, you can also assume or predict yung mga events na kagaya noon. It should have been a different approach and different design. Kung ito'y napag-aralan,
dumaan sa iba't ibang klase ng pagsusuri. Mangyayari ho kaya yan? Masasabi ko na may mga kakulangan sa engineering studies from the design phase pa lang, no, up to the implementation. Napakalaking pera na nanggagaling sa taong bayan ang ipinapasok, ginagastos para dyan sa ating proyekto. So dapat lamang na ang taong bayan mismo, tayong mga Pilipino mismo, ang nagbabantay. Nanawagan naman ng mga residente sa kinaukulan na sana mapabilis ang pagsasaayos ng flood control project. Sana maging okay yung paggawa nila para sa aming kaligtasan. Sana naman hindi na magalaw itong bahay namin dahil siyempre dito na naglakihan yung mga bata. Sinisiguro naman ng DPWH at ng contractor na agaran nilang aksyonan ang pagpapaayos ng retaining wall, lalo na at tag-ulan na naman. Sa pagtutulungan po ng ating mga kasamahan dito sa barangay, nagkaroon po na tayo ng palliative measures, lalo na yung pagsasandbagging po para maprotektahan po yung mga kabahayan dito, especially mga affected portion po. Bali yung design po natin yan is papalitan po natin, no? Kasi yung nakita nating seepage, dapat po yun lumabas po yun. Hindi po siya dapat makontain doon sa area at hindi na masaturate po ulit yung ating bank. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel